Inihandog ng Department of Agriculture 12 ang programang maghahatid ng makabagong teknolohiya at napapanong impormasyon sa sektor ng agrikultura. Makinig na at matuto sa School on the Air. School on the Air. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya mga ka-agri, kayo ay nakatutok ngayon dito sa School on the Air program on rubber management natin sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 12. Sa pangunguna po yan ni OIC Regional Executive Director Dr. Jan Pascual. Magandang araw po sa ating SOA enrollees na laging nakatutok po dito sa ating programa. At syempre sa mga netizens po natin na walang sawang sumusubaybay ngayon sa ating programa via Agri Tayo sa Oxygen Facebook page po yan. Patuloy lang po tayo sa pakikinig mga ka-agri at i-share po natin itong ating Facebook Live. Ayan. Ngayong araw, panibagong episode na naman mga ka-agri ang ating matututunan sa ating School on the Air. Sa ating kalawang episode, tatalakayan po natin at malalaman natin kung ano nga ba itong sakit ng rubber na Pestalotiopsis. Makakasama pa rin natin mga ka-agri ngayong araw si Dr. Jill Villanueva, ang Senior Science Research Specialist ng Philippine Rubber Research Institute. Batiin muna natin Doc Jill ang lahat ng ating mga SOA enrollees at mga ka-agri nating nanonood sa ating programa. Yes. Hello mga SOA enrollees at mga ka-agri po nating nanonood sa programang ito. Magandang araw po sa ating lahat. Hopefully you are all good. And salamat sa inyong pakikinig sa programang ito. Magandang araw din pala sa iyo, Sir Justin. Yan. Maraming mga rubber farmers natin yung medyo natatakot at naalarma dahil sa sakit na Pestalotiopsis sa kanilang mga rubber. So ano nga ba itong sakit na ito, Doc? So, itong Pestalotiopsis na sinasabi natin, Sir Justin, ay isa pong sakit no, sa dahon ng goma. Sanhi po ito ng fungus na ang pangalan niya ay Pestalotiopsis. No? At ito po ay naikakalat sa pamamagitan ng hangin at rain splash. Kaya medyo mabilis po yung distribution niya kasi hangin po. At ito po ay lalong pinapalago kapag ang condition po ng ating plantation ay mataas po yung moisture content, yung sinasabi nating high humidity and high moisture. And itong sakit po na ito ay naitala na po ito sa ibang bansa. Way back 2017 and 2018, lalong-lalo na yung Indonesia, Malaysia ay nag-declare sila ng mga epidemics and outbreaks ng sakit na ito. And up until present, iba't ibang countries na rin ang inatake nito. Hindi lang Indonesia, Malaysia, but kasali na rin si Vietnam, si Thailand, ganun din po si Sri Lanka, si India, as far as Cote d'Ivoire and Papua New Guinea. And of course, hindi din po papahuli si Pilipinas. Tayo din po ay inatake. Sige, and Sir Justin, medyo talagang nakaka-alarma itong sakit na ito sapagkat si Pestalotiopsis po ay nakakapagdulot po ng almost, palagay natin, 30 to 90% na defoliation or pagkalagas po ng dahon ng ating goma. So kapag inatake po ang ating plantasyon ng Pestalotiopsis, maaari pong malagas ang dahon ng ating goma up until 90%, ang iba nga din po 100%. So almost totally defoliated po. Walang dahon na matitira or maiiwan. And of course, with that, pag walang dahon yung ating goma or kahit na 30 to 70% lang yung nalagas, ay talaga pong malaki ang epekto nito sa ating yield or latex yield. So, ang reported po, Sir Justin, na pwedeng mawala sa ating production ay abot po hanggang 30 to 70%. Medyo malaki. Opo, paano kung more than 50%? Ano? So, kalimitan po sa bansang Indonesia at Malaysia, once na meron po silang 30% defoliation, nagde-declare po sila ng 50% yield reduction. Opo, or from 20 to 50%. Pag medyo mataas po or
halimbawa 20% na lang po yung naiwan na canopy, ang sabi po ng isang kanilang doktor, ni Dr. Febianti na taga Thailand, ay taga Malaysia, sabi niya po ay nagkakos po ito ng almost 50% reduction. So talagang malaki ang epekto nito. At yun nga po ang isang kinakatakot natin sapagkat pumasok na po talaga ito sa ating bansa. Hindi lang po sa Pilipinas, particularly po dito sa atin, sa Region 12. So Doc, saan na po itong Pestalotiopsis na sakit na ito dito sa rubber industry within our country po? Within our country, sige po. As what I have mentioned, nauna po itong naitala sa Indonesia, Malaysia at India. Southeast Asian producing countries po una pong nag-declare ng epidemics ng sakit na ito. But sa Philippines in 2022, it was in September na amin pong na-discover, no, sa pamamagitan din po ng pag-report ng isang farmer doon sa may barangay Kayamkang sa Mitungawan sa Buanga, Sibugay. So yun po ang naitalang unang kaso ng infeksyon sa ating bansa. At ang infeksyon po doon ay humigit kumulang mga 40%, no, yung kalala or yung severity ng sakit na doon sa 2 hektarya po ng rubber plantation. So after that, sir, ay gumawa ng pangmalawakang disease surveillance and monitoring si PRRI sa pamamagitan ng inisyatibo ng aming direktor. Lalong-lalo na ngayon sa initiative po ni Director Cheryl L. Usala na mandated po lahat ng PRI personnel to be on the ground, no, to conduct massive and intensive na disease surveillance and monitoring. So, Sir Justin, as of now, meron na po tayong kasong naitala. Of course, ang Zamboanga Peninsula, halos lahat po doon ng plantations, humigit kumulang po mga 1,289 hectares sa Zamboanga Peninsula alone. And of course, Basilan. So, first surveillance, itala pong kaso doon ay mga 800 hectares po. But si OPAG or the Office of the Provincial Agriculture ng Basilan ay gumawa din sila ng kanilang pangmalawakang survey and they declare all of the plantations and that is mga 36,000. But ito pong incidenting ito or ito pong kasong ito ay ibabalidate pa po ni PRRI. So for now, meron na rin po tayong report na infected na rin po some parts in Agusan del Sur. Lalong-lalo na itong munisipyo ng Trento, ganun din po sa Bunawan, meron din po tayong incident from Talacugon, and mayroon pong maliit na infection din doon banda si May Prosperidad. And not only that, it was also reported dito sa Bukidnon, no? Lalo na sa Barangay Damulog at Kibawe at doon po sa isang munisipyo din sa Linabo, doon po sa Malaybalay, Bukidnon. And of course, sa Davao de Oro, there is one municipality, yung Laak, na kung saan ay nakita din ng aming team na mayroon din pong infeksyon ng sakit na ito. And very recent po, yung dito po sa atin. Unang naitala po yung ang kaso sa Rehiyon 12 noong nakaraang buwan, Hulyo. It was the month of July na nakita po yung infection doon po sa may Barangay Abra. No? Doon po yan sa munisipyo ng Matalam, North Cotabato. And after that, sumunod po yung report sa Makilala at ngayon pinapag-aralan pa yung ibang munisipyo ng North Cotabato kung meron din pa silang kaso ng Pestalotiopsis. So, ano ba yung kalimitan or makikita ni Farmer Doc? Parang nagtatanong siguro yung mga listeners natin and mga nanonood sa atin. Ano nga ba yung characteristic, no? Parang ma-observe natin sa plantasyon natin na ito parang tinatamaan na ng Pestalotiopsis. Ano yung mga makikita? Unang makikita ng mga farmers. So you mean the symptoms ng sakit sa area? Sige po, sa plantation, syempre po yung pagkalagas ng dahon. Hindi po normal, no? Because this is not normal wintering na nangyayari sa rubber natin. So pwede po nating tingnan yung ating plantation, i-observe po natin, no, baka meron po siyang wintering, lalong-lalo na pag hindi naman buwan ng wintering. Kasi po yung wintering season natin dito is around January to March. So pag walang dahon yung rubber mo, na hindi naman wintering, syempre mag-iisip ka na, Sir Justin, ano ba nangyayari sa rubber ko, and defoliation po talaga. So, ito po ang itsura, no, nung sa Basilan. So, yan po yung aerial survey namin. Talagang makikita mo sa taas ng plantation na walang dahon yung ibang puno. And sa baba,
below ground symptoms niya, talagang walang dahon. And yung sa symptoms naman po sa infected leaves ay mapapansin po natin yung maliit na bilog, circular leaf spot, siguro mga nasa 1 to 3 cm. No? So, ang color po nito, iba-iba pong color niya, from light brown to dark brown. And then later po, itong sintomas na ito ay lalaki. Lalaki po siya into dark brown symptoms. No? Magkwakwalis po siya at meron po siyang defined na pattern. So, yung kanyang pattern po ay meron siyang zonation, no? Na that is only particular doon sa sakit na Pestalochopsis. So, and itong dahon na ito, pag na-infect, ay mapapansin mo, the same sintomas pag nahulog na doon sa may ground. Itong batik-batik na lesion ay lalaki, the same color, and then it will cause the leaves to fall off. So, alam mo ba, Sir Justin, na kahit hindi po lahat ng dahon ay kumbaga mapupuno nitong sintomas, ay mahulog din siya. So whether marami or maliit yung symptoms na nai-express dito sa dahon, definitely the infected leaves po ay malalagas. So ito po ang isa sa ating mga babantayan pag once na may infection po sa ating plantation or sa ating goma. Ang next po talaga na mangyayari niyan ay leaf falling or yung sinasabi nating leaf fall. So Doc, sa sakit na yan po, ano po yung mga inisyatibo po ng Department of Agriculture at ang PRI para mas mabantayan or matutukan itong sakit na Pestalotiopsis? So for now, we have a lot of initiatives under the leadership of our director. So unang-una po na talagang ginawa ni PRRI nung naka-document na kami or naka-observe na kami ng infection ay itong massive and intensive disease surveillance and monitoring sa lahat po na rubber producing regions dito sa ating bansa. And for now, almost done na po yung disease surveillance and monitoring so that kami sa PRRI ay makakalap ng saktong datos kung hanggang saan na talaga ang inabot ng sakit na ito. At mabilisan po yun kasi lahat ng mga PRRI personnel ay talagang require to do it on ground para po mabilisan nating masugpo or mabilis yung ating intervention. Kasi nga hindi po ito pwedeng patagalin talaga, Sir Justin. Kasi ito ay nagkakalat sa pamagitan ng hangin. And then, pangalawa, ang isang sinusulong din po namin after ang isang area ay may sakit, sunod po doon agad yung ating technical or information awareness campaign. So, yung mga farmers po, we need to brief them. Hindi naman po farmers. Ganun din po ang mga OPAG personnel natin, mga HBCDP and IPM coordinators, para po alam nila ano yung gagawin nila sa ground. So, we are also conducting capacity development program and activities sa mga PLGUs po natin. At itinuturo na po dito, ito po yung nature ng sakit, epekto ng sakit, at saka lalong-lalo na sa quarantine measures. So, ginagawa din po ito doon upang maturuan si PLGU at si farmer kung ano po yung gawin niya pag may infection or wala pong infection. So po, Sir Justin, dito sa North Cotabato, tapos na po tayong mag-capacity building. And ang ginagawa po ng ating mga LGUs ngayon ay kanya-kanya na po silang conduct, this is surveillance and monitoring. Makikita mo talaga sa mga iba-ibang probinsya dito na proactive sila sa inisyatibo po ng DA at saka PRI. And that is also in collaboration po sa ating Regional Crop Protection Center at ganun din po sa ating Department of Agricultural Research and Regulatory Division. So sa pamumuno po of course ng ating butihing Red, si Dr. Jan B. Pascual. And aside from that, we also have itong mga R&D, Research and Development Programs, kasi nga diba bago si sakit, and we need to craft a potential treatments for the disease. So for now, PRRI has a lot of ongoing studies, lalong-lalo na sa pag-screening ng mga potential treatments para po sa sakit na ito. And aside from that, meron din po kaming dine-develop na applications. Ito po yung Intelligent Rubber Insect Pest and Disease Diagnostics. So ito po ay isang mobile application na ibibigay namin sa mga farmer kung saan ay makakatulong sa pag-detect ng sakit sapagkat naka-built-in po doon yung sakit at yung recommendation sa sakit. And
Meron din po kaming dinidesign na website upang si farmer ay pwede pong magla-login doon for free online consultation clinic for rubber diseases and insect pests. At ito po, Sir Justin, ay pinondohan ng Department of Science and Technology, PICARD. I should say, DOST PICARD. So maraming salamat po sa ating funding agency sa DOST PICARD. And si Director po ay talagang masigasig sa paghahanap at sa pagkalap ng ating mga support, collaboration, and to establish also partnership and linkages sa iba-ibang departamento. Gaya na lamang po itong pagkandak ng deputation. So kamakailan lang, last week, ay gumawa tayo ng deputation that is initiated by Bureau of Plant Industry dito sa North Cotabato upang ma-deputize po yung ating mga officers, lalong-lalo na sa nagbabantay sa ating quarantine. And another partnership po natin is itong pag-source out ng kung ano pa yung pwedeng maitulong ng iba-ibang departamento sa PRRI to mitigate and to fast-track itong ating management ng sakit na ito. Ayan. So Doc, marami siguro nagtatanong na affected farmers ngayon. Ano muna yung gagawin nila, Doc, pag apektado na po yung plantation po nila, Doc? Ano yung mga re-recommend po natin? Opo, and talagang napakagandang usapan. Kasi syempre, pag si farmer nagkasakit yung goma, ang tanong kaagad sa amin, anong gawin ko? Paano ko gagamutin? Gano'n kaagad sila. So, sa ngayon, sa gaya ng aking nabanggit, na si PRRR ay patuloy sa pagkakandak ng research, pinapaigting yung aming research activities to formulate an effective disease management strategy about sa sakit na ito. But sa mga farmers po, even po yung ating mga nauna ng bansa na inatake ay hanggang ngayon, they keep on searching for more effective treatments kasi wala pa talagang definite na pamamaraan upang masugpo, Sir Justin, itong sakit. So for now, ito po ang aming rekomendasyon. Unang-una po, we should apply good agricultural practices po sa ating plantation. Ano po yan? So, ito na po yung paglilinis. So, minsan po, damuhan naman, mag-weeding. Mag-weeding po tayo dun sa ating plantation. And we should cut ang mga trees na hindi naman kaaya-aya or hindi siya dapat pwede doon sa ating plantation. And, of course, we are also recommending to apply fertilizer, yung ating recommended rate po, Sir Justin, 900 grams per tree per year. But pwede po natin gawin yan 2 beses sa isang taon. So, 450 per year. And, of course, if there is a disease, pwede po tayong mag-apply ng ating mga fungicides, lalong-lalo na itong systemic fungicides, to have an immediate control measures doon po sa ating mga infected plantation. So, most likely, above all, itong GAP, Good Agricultural Practices. Malaking tulong po ito, Sir Justin, upang ma-reduce po yung inoculum or yung sakit sa ating plantasyon. So, kamusta naman po, Doc, pag itong mga, siguro na-alarm na din, itong mga palagay natin, mga healthy yung plantasyon nila. So, ano naman yung protection nila para hindi maka-enter dun sa farm nila laban sa Pestalotiopsis po? Okay, sige po, Sir Justin. So, for example, if hindi naman po lahat infected, talagang panawagan namin sa ating mga rubber farmers, ganun din ang gawin. So, maglinis at mag-abuno. Kasi, mas maganda yung nagpiprevent tayo kaysa nagtitreat. Tama. So, yun na po, i-boost po natin yung immune system ng ating rubber plantation. We can apply fertilizer, tsaka i-clearing natin yung ating field para hindi po masyadong masungkal at magkakaroon po ng proper air circulation dun sa ating plantation. And anyway, it is okay naman sana, Sir Justin, to apply fungicides kahit na 2 beses lang din sa isang taon. Kahit na po hindi pa in-infect ng Pestalotiopsis. Kasi po, di ba, gaya ng aking nabanggit sa nakaraang episode, na mayroon ding ibang foliar disease ang ating rubber. And that will really help para ma-lessen talaga yung incidence or yung disease severity doon sa ating plantation.
Ngayon naman, Doc Jill, paano pag gusto nilang magpa-test ng kanilang samples po? Paano sila pupunta or saan ba sila pupunta po, yung mga farmers po natin? Sige, Sir Justin, sa mga gusto pong magpa-confirm, magpa-validate or magsabit ng samples, pwede po kayong pumunta sa inyong mga municipal agriculture office. No? Pwede po kayong humingi ng tulong doon sa kanila and then sila, they will contact us. Or pwede naman po kayong mag-reach out sa aming FB page. Lalong-lalo dito sa North Cotabato ay agad-agad naman po namin vina-validate. Then usually we took samples para to confirm, no? Kung yun ba talaga ay cause ng Pestalochopsis. But there is a warning, this must be handled properly. Kaya ang advice po namin, go to your municipal agriculture office para mayroon po tayong proper coordination. Kasi ang dami po ng mga farmers natin and that they will be guided easily. At para na rin po matrack down ng inyong mga agriculture office, ng inyong mga MAs, kung ano na po ang sitwasyon ng inyong mga plantation. Ayan. So, may mga huling mensahe po ba tayo, Doc Jill, para mas maiwasan pa, mapaigting pa natin itong kampanya kontra Pestalotiopsis po? Sige po, sa ngayon kami po ay nagpapasalamat, hindi lamang po sa Department of Agriculture Region 12, but of course our partner here in Soxargen, especially the University of Southern Mindanao under the leadership of Dr. Francisco Gil N. Garcia, and of course sa aming partner po, si Dr. Camisi Sulpot, and aming partner sa Region 12, itong ating Soxardeg, ito pong ang konsorsyum na kung saan ay tumutulong sa PRRI para po mapaigting at mapalago yung mga inisyatibo namin dito sa North Cotabato. At alam ko din po na sa mga farmers natin na nakikinig, marahil kayo po ay siguro kinakabahan or meron pong agam-agam about sa sakit na ito. But rest assured po na kami naman po sa PRRI with the leadership of our Executive Director, Direct Dr. Cheryl L. Yusala, ay ginagawa ang lahat upang kami po ay makapag-extend, makapag-research, makipag-collaborate, makipag-partner to prevent and mitigate this disease. So I know that, Sir Justin, in every problem there is a solution. If not now, then they will come later. So, ganun din po, and we will just continue our campaign and to support the PRI also. Ito po sa aming campaigns to fight against the Pestalochopsis, the fall disease of rubber. Ayan, at dyan na nga nagtatapos mga ka-agri ang ikalawang episode ng School on the Air ng Department of Agriculture, Regional Field Office 12. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga ka-agri at syempre maraming salamat din po, Doc, sa pagsama sa amin ngayong araw. Para maging updated sa mga kaganapan sa sektor ng agrikultura dito sa Region 12, i-like at i-follow ang aming AgriTayo Soxargen Facebook page at ang aming TikTok account at syempre mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. Sa muli, ako po si Justin Garcia Aquino na bumabati sa inyo ng isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiyang Pilipinas. Inyong napakinggan ang isang episode ng School on the Air ng Department of Agriculture 12. Hanggang sa muli, mga ka-agri. Sana namang magandang araw. Ang sarap magtanim, ang sarap ng isda. Pagkat mayaman ang lugar sa palay, mais, kape.